Magandang araw, welcome back sa ating YouTube channel. Usap-usapan ngayon ang naging pahayag ni Vanessa Rabal tungkol sa mga taong nagsasabing hindi naman umano siya anak ng aktor na si Jeric Raval. Ayon kay Vanessa ay wala naman daw siyang paki kung itanggi siya ng kanyang ama dahil hindi naman daw siya nakaramdam ng pagmamahal mula kay Jeric. Dagdag pa nito, matagal niyang inihaon ang kanyang sarili mula sa kahirapan nang wala umanong tulong mula sa kanyang ama. Bahagi pa ng post ni Vanessa, mahal naman daw niya ang kanyang ama pero hindi niya daw matanggap ang ginawang pagtanggi sa kanya nito. Maraming beses daw na pwedeng itama ni Jeric ang pahayag niyang ito sa publiko, ngunit wala man lamang daw itong ginawa upang linawin ang issue. Sa mga chismosa at chismoso na minsan napapakinabangan naman natin, para sa inyo to. Todo kayo sa comment na hindi ka naman anak ni Jeric Raval. Kesyo tinanggi ako ng tatay ko. Kung totoo man yun, so what? So what kung itanggi ako? Wala naman na itulong sa akin. Nagpapakatotoo lang ako dito. Mahal namin yung tatay namin pero hindi kami nakaranas ng pagmamahal dyan. Tuloy niya lang sa pagtanggi sa akin at napakadali din namang itanggi siya. Di ko alam sa iba dyan, todo buhat bangko sa isang tao na kabaliktaran naman sa totoong buhay ng karanasan nila. Matagal kong inahon sarili ko sa kahirapan ng walang anumang tulong galing sa kanya. Nabuhay kami ng nanay ko at mga kapatid ko na walang tulong niya. Sa tatay ko, kung mabasa mo man to, mahal ka namin. Pero yung ginawa mo sa akin, hindi ko matatanggap. Ang dami mong pagkakataon para linawin sa mundo na anak mo ko. Pero wala kang ginawa. Salamat. Sa mga ayaw tumigil dyan na kesyo totoong tatay ko daw ay tito ko, sana totoo na lang. Baka minahal at binigyan pa kami ng magandang buhay. Para sa mga nakakaalam, nanahimik ako magbuhat after ng issue ko kasi gusto ko ng tahimik na buhay. Gusto ko ng normal na buhay, nanirahan ako sa tabing dagat para magkaroon ng peace of mind. Dahil nga doon sa una kong issue na ako naman may kasalanan doon, ako yung may pagkakamali doon, di ba? Tanggap ko yun. Tinanggap ko lahat ng pambabash sa akin, pati yung mga influencer na nambash sa akin, hindi ko sila pinansin kasi alam ko yung mali ko. May mga nagko-comment, diba? May mga nagko-comment na hindi ka naman anak ng tatay mo. May mga nagko-comment na anak ka daw ng nanay mo sa first cousin ni Jeric Raval. Kasi nga daw, sinabi ng tatay ko off-cam, sabi ni Ogie Diaz yan, sabi ni Ogie Diaz, sinabi daw ng tatay ko off-cam na hindi daw ako anak ng tatay ko. Ayan ang sabi ni Ogie Diaz. Off-cam, hindi daw ako anak ng tatay ko. Ngayon, unang-una, Ogie Diaz. Unang-una, pag napatunayan mong sinabi yan ng tatay ko, hindi ako magagalit. Pero pag hindi mo napatunayan na sinabi yan ng tatay ko, okay lang maging chismoso. Okay lang maging chismosa paminsan-minsan. Kasi minsan, yung mga chismoso, nakakatulong pa yan. Pero yung pagiging chismosa mo, makakasira ng pamilya, makakasira ng buhay ng isang tao, hindi na tama yon. Ngayon, sa tatay ko naman, masakit yung loob ko sa tatay ko. Kasi nung kinalat ng baklang yan, yung chismis na yan, na hindi mo ako anak, wala kang ginawa. Hindi mo ako pinagtanggol. Kung mahal mo ako bilang anak mo. Ngayon, kung ipagpapatuloy mo yung pagtanggi-tanggi sa akin, sabihin mo, anak, itatanggi mo na kita. Sabihin mo, walang problema. So what kung itanggi mo ako? Madali naman akong kausap eh. Sige, Tatay Eric, makikisama na lang ako. Wala naman sa akin eh. Wala sa akin kahit itanggi mo ako. Alam mo kung bakit? Wala kang ambag sa buhay namin magkakapatid. Saksi ako paano naghihirap yung nanay ko. Maitaguyod lang kami, mga anak niya. Kaming magkakapatid, wala siyang katulong. Hindi mo siya tinulungan pagpapalaki sa amin hanggang sa pag-aaral, tuition fee namin. Nanay ko lahat yan. Naaksidente yung nanay ko. Nabalian ng buto sa paa. Nawalan kami ng tirahan kasi hindi makapagtrabaho yung nanay ko. Wala kami pambayad ng apartment. Nakitira pa kami dun sa bahay nung kaibigan ng nanay ko na musikero. Maraming salamat. Buti pa yon taong yun. Walang kuryente. Wala nga lang sariling kuryente. Walang sariling tubig. Pero may tinitiran kami. Hanggang sa nagkaroon kami ng mga boyfriend, girlfriend. Nagsari-sarili kaming buhay. Kasi gusto namin yung nanay namin hindi na mahirapan. Wala na siyang maraming pasan-pasan. Dumating sa punto na nagbuntis-buntis kami. Buntis-buntis din yung mga girlfriend ng mga kapatid ko. Bumuo kami ng sarili namin pamilya.
Pero hindi namin pinagsisisihan yun. Alam mo kung bakit? Mas gumanda yung buhay namin, mas natuto kami sa buhay namin nung nagkaroon kami ng sarili-sariling pamilya. Hindi kami naging pabigat sa kung sino man nung nagkaroon kami ng sarili-sariling buhay. Sa madaling salita, tinulungan namin yung sarili namin para makaahon. Wala kang tinulong sa amin para pagmalakihan kami ng ganyan. Ewan ko lang sa ibang kapatid ko. Alam nila yung totoo kung sino talaga siya. Alam nila kung sino siya. Yung mga sinasabi nilang, bilib ako sa tatay ko kasi ganito, ganyan. Bilib ako sa tatay ko kasi responsable. Siguro sa inyo, oo. Pero hindi naman siguro dapat na kung sino lang yung paborito kong asawa, yun lang yung susuportahan ko. Pati mga anak ko sa kanya. Hindi. Nag-anak ka, walang kasalanan yung mga iba mong nilabas sa mundo. Dapat suportahan mo. Kaso wala. Nakilala ako, hindi ako naghingi ng tulong sa'yo. Uulitin ko, kung itatanggi mo ako, okay lang. Madali din naman na itanggi ka. Nasanay na kaming wala ka. Matagal kaming naghukay ng pera sa mundo nang hindi ka kasama, nang walang tulong mo. Ayoko sanang magalit pero sobra na. Yung mga nagko-comment dyan, sobra na kayo. Nananahimik na ako. Ngayon, kung papansinin nyo yung mga content ko, hindi ka aya-aya, huwag nyo nang panoorin. Kasi, kahit na hindi ka aya-aya yung mga content na ginagawa ko, yung mga kinita ko doon, maraming natulungan na tao. Hindi kasi ako yung typical na vlogger. Pag may tinulungan, video. Ngayon, yung kumakalat na chismis na anak ka ng first cousin mo yung nanay ko, sana totoo na lang. Baka doon, binigyan pa kami ng matinong pamilya. Mas binigyan pa kami ng maayos na buhay. Sana tay, kahit mag-sorry ka lang, tatanggapin ko yun. Kasi mahal pa rin kita, tatay pa rin kita. Sana bago ka tumanda, magkapatawaran tayong lahat. Magkaroon tayo ng peace of mind. Kasi pagtanda mo, walang nag-alaga sa'yo. Walang nag-alaga sa'yo. Aalagaan pa rin kita kasi mahal kita, tatay kita.